po, mga kantingero. Nahinga ko na po siya. Tayo sa isa ko. Tutuloy ko na lang po ang pag-iinsensyo dito ng pitong araw. Tingnan ko po kung bumalik ang kanyang gabay. Kanina nung tinesing ko nung huli, kaya hindi ko mapagalaw yung ano. Pero ngayon, nakikita niyo po kung naibalik ko ang gabay niya. Pagbabalik po kasi ng gabay niyan, may paraan. Meron pong maiksi, merong mahaba, at merong maraming proseso. Pero ako yung anak ko ay maiksi lang. Ngayon, ikot ka malakas. Ipakita mo ang gabay ng Krus ng Parham at gabay ng Infinito. Sige, ikot ang malakas. Pakita mo, galaw. Galaw. Salamat, galaw. Galaw pa, ba't akong kinukuryente? Galaw. Maraming pong salamat. At bumalik, naibalik ko agad. Ayan po. Nung huli kong inano yan, ayaw gumalaw talaga ang aking pag-test. Pero ngayon, sumasayaw na siya. Papatuloy ko na lang po yung pag-sensor dito ng itong araw at saka yung panalangin kada para lumakas ulit siya ng talagang ibigay ang katulad ng dati. Maraming pong salamat sa amang kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa at lumalang ng lahat ng may buhay dito sa buong San Sinucol. At binalik niyo at pinagkaloob niyo po uli sa akin ang bisa ng Krus ng Parham na itong aking ginagamit na pangkaligtasan. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Tigil na. Tigil. Maraming salamat. Tigil. Ayan. So mga kantingero, ganyan lang po kadali. Kung alam ang proseso ng maikling pagbabalik ng mga gabay ng mga gamit na humibnaw. Kasi lahat po ng gamit talagang hihibnaw kapag napabayaan na matagal na hindi nadadasalan. Siyempre ang gabay po niyan medyo kakawala, medyo magkagala. Kumbaga sa kakawang. Kaya lang, ang pagtawag po ng gabay ay maraming proseso. May mga antingero na mahaba ang prosesong ginagawa nila. Mahaba kung paano ginagawa nila. May mga 49 days pa raw na ginagawa pero hindi. Alam niyo po ba, kantingero, ang lihim lahat. Kapag ikaw ay direktang tumatawag sa itaas at kilala at talagang ikaw, ang puso mo'y malinis. Ang puso mo'y hindi ka mapag-imbot sa iyong kapwa. At ang puso mo'y talagang kilala mo ang amang lumikha. Sa lihim niyang pangalan, isang tawag mo lang, lahat ng hiling mo ipagkakaloob, kahit sa paggagamot. Pero, huwag mong kakalimutan ang kanyang bugtong na anak, ang pangalan ng kanyang bugtong na anak. Sa pagtawag sa kanya, babanggitin niyo ang pangalan ng bugtong na anak. Kaya kung ano man po yung mga nakakasang orasyon na gamit mo sa bala, pag yan po ay hindi din yung ibalik ang lakas at bisa, andyan na po, hindi po na kailangan niya sabihin 49 days na kung ano-ano dadaan sa maraming masakit. Hindi po. Araw-araw lang po, tumawag ka sa itaas, sa lihim niyang pangalan. Ang mga gamit mo sa harapan, hilingin mo sa kanya na huwag mawala ng bisa. Sino po pa ang pa sa itaas? Sino po ba ang dapat pa natin tawagan? Kung tayo po ay direkta nang nakikipag-usap. Kaya lang ang paghahanap po sa lihim niyang pangalan, ang pagtawag sa kanya at pagpapakilala ay napakatagal na proseso na yun po ay ginawa ko ng mahabang panahon. Mahabang taon bago ko natutunan ang itong maikling ito. Minsan dumadaan pa nga po ako sa tinatawag na haba-haba. Pero hindi ako nagsawa. Hanggang
siya na po ang nagturo sa akin unti-unti na masumpungan ko kung paano bumuhay ng gamit sa maikling oras at kung paano sa mga ginagamot ko nga po, mga hinihil ko, mga kung ano, kahit na yung may isang tawag ko lang po sa kanya. Hindi ko lang po binibideo yung mga ginagamot dahil ayaw ko pong ipakita. Sabihin ako'y pero marami po akong pinapagaling sa paggagamot. Ngayon may hawak po ako, meron po akong matandang gagamutin bukas. Sugat talaga, matagal na sa paa. Kanina hinipan ko siya sa tuktok at natuwa at nawala yung pananakit at pangangati ng sugat. Tapos binilihan ako siya ng mga bawal na pagkain. Pangalawa, bukas tutuloy ko yung gamot at yung mga sugat. Ang sugat po kasi mahirap pabahawin, lalo may sakit ako. Mayroon ng sakit na natural katulad ng diabetes. Pero lahat po ng klase ng sakit kaya natural. Pag yan po yung matagal na, yan po ay may bate. Napapansin na po yan ng masamang elemento. Kaya nahihirapan po ang doktor ng pagaling. Sabi niya kahit ano daw, dami ng ointment, ang mamahal, lahat. Pag po, bibideo ko yan, yung matanda, mapakita niyo po. Sabi ko sa kanya, kung susundin niya lang, yung payo ko kay nanay na iwasan ng pagkain ng malalansa, huwag nang uminom ng kape, mataas ang diabetes. At bibigyan ko ng sibukaw para mawala yung diabetes niya. Tapos, huwag kakain ng lahat ng malansa. Ang isda na pwede niya lang kainin ay bangos at saka tilapia. Panay gulay muna pansamantala. Manok, huwag, bawal. Kasi talagang ulam na po yung binti niyan dito. Bukas po pag pumunta rito, kung sakali o isang araw, ibibideo ko po. Papakita ko po sa inyo, mga kantingero. At yun, pinapangako ko po na may awa ang itaas. Dahil, gagaling po yun sa loob ng mahigit 2 linggo. Susugat na yun. Isang magandang madaling araw po sa inyo, mga kantingero. At marami pong salamat sa inyong lahat. Sana suportahan nyo ang aking YouTube channel. Sana mag-subscribe pa po kayo sa iba na hindi pa alam at kilala yung aking i-share nyo po. At nang makapag-subscribe sa akin at nang yung gusto naman pong matuto talaga, maturuan natin ng tama. Pero lagi ko pong inuulit, di po ako madamot sa karunungan. Sadyain nyo lang po ako sa bahay kasi unang-una ko pong ipinapaabot sa lahat ng aking mga kantingero at sa lahat ng mga bago pa lang na gustong magsimula at matuto. Hindi ko po pwede pong isiwalat talaga ang lahat na lihim ng sekreto ng karunungan sa YouTube. Hindi pwedeng iso. Unang-una po, ang lihim na pangalan ng Ama. Bawal na bawal po yan. Ngayon, kung sino gustong maghangad na makatagpuan at masumpungan niya, nasa Bible po yan sinabi. Ang sino man tao na mahanap sa aking pangalan, ako'y masusumpungan at ako'y makikilala. At kung ako'y papapasukin niya sa kanyang pintuan, ay papasok ko, sabay kaming maghahapunan at kakain sa kanyang hapagkainan. So sa mga tuwid, yun ay sabi ng Panginoon sa Kristo. Sino man ang humahanap sa kanya, siya masusumpungan. Yung tunay niyang pangalan, malalaman mo. Pero bawal ipagsabi po yun. Dahil sabi nga ng tapos pag sabi nga, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. So makatuwid, ang una mong pong hahanapin ay yung pangalan ng anak. Kung sino siya talaga, kung paano mo siya kikilalanin. Pag nasumpungan mo yon, ayan, unti-unti malalaman nyo kung sino, ano ang tunay na pangalan ng at malalaman nyo na ang bilin. Pakainatan mo na huwag banggitin ang aking lihim na pangalan, yung po nasa katuruan. Ni mahipa ng hangin. Kasi talagang hindi po pwede. Kaya kung masumpungan po yan, nasusumpungan yan talaga, nakusa na ang banal na espiritu ang nagbibigay niyan. Ako'y nasumpungan ko po ang tunay na pangalan, pagtawag. Yung mga basag-basag kambya daw. Wala nagturo sa akin. Hanggang sa nabanggit ko ang lihim niyang pangalan sa yung mga basa, yung 5 bukales. Yun po ang mga lihim niyang pangalan. Pero paano niyo babanggitin yun? Paano niyo aanohin yun?
hanggang sa natutunan ko pong banggitin yon sa tama. So, sa makatuwid, yun po ang ginagamit ko. Hiling sa anak, bago hiling sa itaas. Direkta. Mga kantingera, nawa po yung maunawaan nyo ako. Hindi po ako madamot na hindi magtutubibigay. Kung kayo po ay pupunta sa bahay, magiging gastos nyo lang naman po at pamasahe. Ako naman po ay hindi nanghihingi. Kung kusa kayong magkaloob sa akin, dahil ako maniwala din, mahirap din akong tao, yun po ay kusa akong tinatanggap. At kung magkano, kung ano, walang halaga. Lagi ko pong inuulit yan kahit kanina. Wala po akong halagang sinasabi. Kahit anong halaga ng mga gamit at orasyon na hawak ko. Kaya lang po, siyempre, may mga orasyon mahahaba, kailangan ipaserox. Siyempre, kung kayo pupunta, o ipa-imprinta, kayo na po ang bahala sa pagpapa-imprinta. So, kung kailangan nyo po ang, sabi nga ano ba, manggamot, paano ba ganito? Napakasimple lang po. Mayroong mahahabang proseso sa panggagamutan. Mayroong maiksi. Mayroong pagsasanay. At lahat ng mga panalangin na pangkaligtasan, meron po sa mga aklat na hawak. Yun po, at isang magandang umaga po sa inyo. Madaling araw na po, mag-umaga na. Ito po, okay na. Balik ko na po ang gabay nito. At kailangan na lang po ito, tuloy yung pag-insenso, tapos ituloy ang panalangin para sa kanya. Isang magandang umaga po sa inyo, mga kantingero.